At saka, mas nakaka-alarma yung dati, please pray for me. Thank you so much for praying for me. Ngayon po ang sinasabi niya, ipagdasal niyo po ako, kailangan ko. Pag sinabi natin na kailangan, parang kunwari, ako, may kapatid or may kamag-anak, kailangan po namin ng inyong panalangin. Matindi yun, yung hinihingi. At saka yung sinasabi niya, ayaw niya daw halos matulog kasi baka hindi na daw siya. Baka wala na bukas. Veteranang kolumnista na si Christy Freeman, naalarma ngayon sa kalusugan ni Chris Aquino. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit at viral ngayon sa mundo ng social media ang ipinost ng Queen of All Media na si Chris Aquino na kung saan maraming kinabahan. Sa latest vlog nga ng veteranang kolumnista na si Christy Freeman ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan seryoso sila sa kanilang nabalitaan. Dito tayo, seryoso tayo this time. Siyempre po, lagi naman nating ibinabahagi sa ating mga panalangin ang kaligtasan at pagiging maayos ng kalusugan ni Miss Chris Aquino. Lagi nating sinasabi, galing na rin naman sa kanya yung pahimakas, nadagdagan siya ng timbang, gumaganda na ang kanyang estado, at ibinabalita natin yun. Pero ngayon, meron na naman bago. Ito, matagal siyang hindi nag-update, pero yung pag-update niya ngayon, grabe. Na kailangan daw pong lisanin na niya yung beachfront house kung saan po siya tumira ng 2 buwan. Kailangan na niyang iwanan. Dalilipat na po muna sila doon po sa Hacienda Luisita, sa Alto po, Alto tawag nila doon, ng pamilya ko, Juan ko, dahil nangangailangan po talaga siya ng 6 na buwan na isolation. Ay, grabe nadagdagan na naman daw eh. Ano ba yun? Nag-increase naman na yung ano. Maraming natuwa nung huling balita natin na maayos na dahil hiyang siya sa pinuntahan niyang pagbabakasyon, di ba? Pero ito, ginulat na naman tayong lahat sa ganitong balita. At saka, mas nakaka-alarma yung dati, please pray for me. Thank you so much for praying for me. Ngayon po ang sinasabi niya, ipagdasal niyo po ako, kailangan ko. Pag sinabi natin na kailangan, parang kunwari, ako, may kapatid or may kamag-anak, kailangan po namin ng inyong panalangin. Matindi yun, yung hinihingi. At saka yung sinasabi niya, ayaw niya daw halos matulog kasi baka hindi na daw siya. Baka wala na bukas. Natatakot siyang matulog dahil baka bukas wala na. Nakakaano. Sa kanya naman po nanggagaling ito, hindi naman sa amin, hindi naman sa inyo, hindi po kahit kanino, sa kanya mismo. Kaya yung sabi niya na, ipagdasal niyo ako, kailangan ko. Parang ando na siya sa punto na bumibitiw na naman siya. Di ba? Kalungkot. Wala mo ito si Chris, hindi simple na subaybayan natin lahat ng mga experience, yung mga na posts nagmumula rin sa kanyang mga posts. Yung mga posts niya, di ba? Lahat na basa natin nag-i-explain. Ngunit sa patuloy na ng kwentuhan ni Nana ni Christy Freeman at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez, ay sumingit ang isa nitong kasama na si Wendell Alvarez na kung saan napatanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbanggit ng tao si Chris Aquino sa mga taong nasagasaan at mga taong nasaktan sa nakaraan. Siya na gano'n. Alam mo, sa pagbabasa ko, wala siya may idinabanggit doon na sa lahat ng mga taong nasagasaan ko, yung humingi siya ng sorry. Parang wala ako may nabasang gano'n. Teka babalikan ko yung mga nakaraan na. Pero nagpapakumbaba siya. Tinatanggap niya naman na nagkamali. Nagpapakumbaba siya. At saka may isang punto ako na napansin nung panahon nila ni Dr. Diba? Noon nagpakumbaba siya doon yun ang nabasa ko. Pero yung sinasabi ni Wendell na sa lahat ng mga nasaktan niya at nasagasaan, wala. Wala. Pero kay Doctor, meron siya doon. Talagang hands up siya doon. At saka pinagtatanong niya pa na nag-disclaimer na wag niyo nang anahin yung mga anak kasi naging mabait sila sa mga ganyan-ganyan. Meron naman. At saka ito yung punto na bakit ganun? Sabi ng mga kababayan natin, papaano kung isang mahirap, isang walang gagastusin, ang nagkaroon ng sakit na tulad ng kay Chris Aquino? Wala na. Kung siya nga, di ba, milyonarya.
O, tapos hanggang ngayon hindi makakita ng gamot na panlapat sa kanyang dinaramdam. Nadadagdagan pa ang kanyang AI sa halip na mabawasan. Yan ang kinakaalarma niya, yung pandadagdag. Yung pagdagdag. Alam mo kung sa mahirap, ano bang tinatawag nga doon na gano'n na yung may tawag dyan di ba? Sabi mo sa doktor na parang i-anin mo na lang ako, yung yung papatayin mo na. Huwag naman, euthanasia. Mercy killing. Mercy killing yung para mga ganyan. Huwag naman gano'n. Huwag naman. Sabi nga niya, wala namang may gusto na agad na mamatay. Kahit sino. Sa dulo nga ng topic ni Nanay Christy Fermin ay binahagi nito na walang taong sinuman ang may gusto at handa nang lisanin ang mundong ginagalawan kahit gaano man katapang. Para sa buong kwento, narito ating panurin ang video na kung saan naalarma ang bitiranang kolumnista na si Christy Fermin ukol sa kalusugan ngayon ni Chris Aquino. Narito ang video. Sa totoo po, pinakamatapang man tao sa mundo. Hindi totoo yung naka-ready na para mamatay. Wala pong ganon. Maliban na lang kung talagang hirap na ano ang sinusumamo sa Panginoon. Lord, kunin niyo na po ako dahil hindi ko na po kaya. Hirap na ako. Pero kamo yung pupuntahan mo yung doktor, Dok, injectionan mo na lang ako. Ano to? Alam nga yung mercy killing nga yun. Hindi siya mahirap. Hindi kay Chris. Yung mga mahirap siguro ng mga tao, di ba? Wala, maghihintay na lang kapag walang pera, di ba? Pero ito ang kwento na, di ba? Sinabi niya dito, napaka-vocal niya rito sa Tarlac na siya pupunta. Di ba? Doon na siya mag-isolate. Ang daming, may ng mga nabasa ako. Di ba, lagi natin pinag-uusapan, kapag nasa ospital ang isang may sakit at nagpapauwi na, doon kinakabahan yung mga kamag-anak dahil parang di ba? Ibalik niyo ko sa akin pinagmula. Yung mga kwento-kwento sa mga di ba? Mga matatanda, di ba? At saka, di ba, nung yung 2 buwan nga, di ba, hinahanap siya kung saan, pero walang nakapagbulgar kung nasaan siya naglaglag. Pero tayo, alam natin. Yes. Pero ito, pati po yung may-ari ng beach house, alam po namin. Pero bilang pagbibigay respeto kay Chris Aquino, hindi po namin inilatag sa inyo. Kasi kanya yun ibibigay natin kapribaduhan. Dahil pupuntahan siya doon, may mga magpaparetrato. Napakahirap naman. Pero alam mo, ang daming natatakot dito sa sinasabi niyang uuwi na siya sa Tarlac, sa Alto. Ganun lagi, di ba? Parang, nakakalungkot. Basta sana itong 6 na buwan na itong isolation niya, mag-isolate sa kanya, sana ito na umayos na. Oo, total nandun na yung mga pamilya niya, wala na, hindi na malayo. Alam mo yun? Sana talaga ibigay na natin. Matagal ng bahagi ng panalangin ko si Chris Aquino, kasama siya. Pero ngayon siguro mas hahabaan pa natin. Kasi ang sama-samang panalangin po ng mga tao nagmamalasakit, mas mabilis po na tumatalab sa may sakit. Pinagbibigyan ng Diyos ang taimtim na panalangin. No? Ganun yun. Nakaka-alarm na itong lumabas na news na ito. So, biglang. Sa kanya nang galing ito. Hindi naman ito sa panta. Hindi naman ito inisip lang ng kung sino at itinawid. Kanya po nang gagaling ito, lalo na yung kailangan ko. Please pray for me. Ipagdasal niyo ako. Kailangan ko ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!